Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin yung auxiliary fan motor o radiator motor. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, yun, may na-receive tayong question na related sa auxiliary fan motor at yan yung pagkukwentuhan natin. Ang senaryo kasi niya, ang sabi niya, sira daw yung kanyang auxiliary fan motor o yung radiator motor. Normally to sa mga front wheel drive na kotse, no? Yan yung fan blade na nandyan na nakikita ninyo sa may radiator. So pag sira kasi yun, possible na mag-overheat yung inyong sasakyan. Pero yung question niya is kung po pwede daw bang itakbo yung sasakyan na may sirang auxiliary fan motor. Okay, so dun sa mga kotse na may heater, okay, yan, swerte kayo pag may heater yung sasakyan ninyo. Kahit sira yung auxiliary fan motor na yan, pwede nyong itakbo yan. Ang gagawin nyo lang, itotodo nyo lang yung kanyang blower, itotodo ninyo yung kanyang heater, siguraduhin nyo lang din na hindi kayo matatraffic at pwede nyong itakbo yung inyong sasakyan na hindi magkakaroon ng problema. Pero kung walang heater yung inyong sasakyan, I will advise na wag nyo nang itakbo. Okay, igilid nyo na, patayin nyo na yung makina at magpa-rescue na lang kayo para wala nang mas malaking magiging problema. Kasi ganito yan mga paps, no? Pag nag-overheat kasi ang sasakyan, masisira yung makina nyan. Possible na ma-overhaul yan. At libo-libo ang gagastusin ninyo. Sabihin na natin kung magpaparescue kayo, baka mga 5,000 lang yung gagastusin ninyo. Pero kung masisiraan kayo ng makina, baka yung 25,000 pesos ninyo kulang pa. Okay? So kumbaga yun yung pinaka-idea. Pero yan nga, bakit nga ba nasisira yung auxiliary fan motor? Well, normally kaya nasisira yan is kung sakali man na yung kanyang bearing ay nagka-problema, like kumalog. So eventually, ano yan, wear and tear naman yan. Or pwede rin yung kanyang carbon brush ay manipis na. So wear and tear din yon. Or kung nalubog yan sa baha, so nabasa yung motor, nasunog, so yun yung mga possible cause ng reason kung bakit yan nagkakaproblema o bakit yan nasisira. Normally sa mga sasakyan, yung may mga auxiliary fan motor, tumatagal yan ng around 80,000 kilometers to 100,000 kilometers. Kasi ako personally, kung ako ang tatanungin, kung umabot na ng 100,000 kilometers yung inyong sasakyan at hindi nyo pa napapalitan yan, pag-isipan nyo ng palitan as soon as possible. Then yung ayos, di itabi nyo lang para at least in case of emergency, meron kayong mahuhugot na parts. Pero mas maganda palitan nyo na ng original. Original ang magandang ipalit mga paps. Kasi ganito naman, yung original kasi may mga pagkakataon na iba talaga yung lakas nya kaysa dun sa mga peke o yung mga replacement. Yung original kasi nyan, pag napansin nyo yan, pag original na nakalagay ninyo, mas malakas yung blow. So pag mas malakas kasi yung blow nyan, pwedeng yung aircon ninyo mas maganda yung lamig compared do sa mga replacement na hindi ganun kalakas. So mapapansin niyo pag nagpalit kayo niyan at replacement yung nilagay ninyo, pwedeng humina yung lamig ng inyong aircon. Okay? So yun yung isang scenario diyan. Pero do sa question yun nga, pwede bang itakbo? Yun. Technically pwede kung may heater. Kung walang heater, medyo pag-iisipan nyo talagang mabuti. Pero sige, sabihin natin emergency, walang magre-rescue, para sa akin kung ako ang didiskarte dyan, sabihin natin pagka-start ko, ia-andar ko yan sabihin natin mga probably less than 5 minutes. Then papatayin ko ulit, maghihintay ako ng mga 30 minutes, tapos papaandarin ko ulit, tatakbo lang ng mga 5 minutes. Pero kung ang scenario naman is highway, okay, may nasasalubong na malamig na hangin yung aking sasakyan, pagmamasdan ko kung mag-o-overheat. Kasi ang sistema kasi niyan, pag yan ay sira na talaga, hindi na siya umiinit, hindi na siya umiikot,
sabihin na natin, yun, magkakaroon na yan ng red temperature sign o makita ninyo tumataas na yung temperature niyan. Then mapapansin nyo rin yan, pag mabilis ang takbo ninyo at hindi kayo umaapak sa gas, pwedeng nawawala yung red temperature, then pwedeng bumababa yung temperature niyan. Okay, so yun naman yung scenario niyan kasi yung blower nako-compensate nung nasasalubong na hangin. Pero kung itetenga nyo yan, halimbawa mga traffic light, itetenga niyo, naka-on yung sasakyan, sira yung auxiliary fan motor, tumataas yung temperature niyan. So pwedeng dun mag-overheat yan. So kung moving, pwede. Okay? So yun nga, paano iso-survive? Walang Kuya Shane walang walang heater. So para sa akin 5 minutes takbo, patay 30 minutes. 5 minutes takbo, patay 30 minutes. Pero bago ko gawin yon, sisiguraduhin ko muna na continuous yung takbo ko. Okay, continuous. Kumbaga hindi ako mata-traffic. Kasi kung traffic pa yung kalsada, igigilid ko na lang muna. Isi-safety ko na lang muna yung sasakyan. Maghihintay ako na humupa yung traffic. Kasi pag hininto mo yan, dun tumataas yung temperature niyan. Lalo na kung nag-aapa ka ng gas. Kasi pag tinatakbo na yan, dapat as much as possible, hindi dapat tumataas yung temperature para hindi magkaroon ng problema. Okay, so yun, ano nga pala yung mga sign pag pasira na yan, pag malapit ng masira. Isa sa mapapansin nyo dyan, mawawala yung lamig ng inyong aircon. Magiging blower na lang yung inyong aircon. Yan yung isang sign dyan Tapos maaamoy ninyo na yun, wala na nga yung lamig o wala na yung parang iba na yung amoy ng aircon. Then, pag pinabayaan nyo yun, okay, susunod na phase nun, iilaw na yung red temperature sign dyan sa inyong dashboard or tataas na yung temperature. Now, kung pababayaan nyo yun, ang next phase nyan, makikita ninyo umuusok na yung harap ng inyong sasakyan. May parang white smoke na yan dyan. Kasi ang idea doon, yung coolant tumatapon. So, ganon. Okay, so ngayon, pag natapon yung coolant na yun, naubos yung coolant na yun, ang next phase nun, mamamatay yung makina mo. So pag namatay yung makina mo, manalangin ka na walang magiging problema. Pero kung halimbawa nag-overheat, nawala yung lamig ng aircon, naitabi mo kaagad, napatay mo yung makina, possible wala kang magiging issue. Papalitan mo lang yung auxiliary fan motor. So yun mga paps sa mga nagkokotse dyan, especially kung sabihin na natin nasa 80,000 kilometers na kayo, share nyo to sa kanya para at least alam niya yung gagawin kung sakali man na magkakaproblema siya sa auxiliary fan motor. Ito ay common do sa mga front wheel drive. Kasi yung mga rear wheel drive, normally, ang fan niya nakakabit sa engine. Pero yung mga front wheel drive, yung makina kasi niya nakahalang. So, yung radiator, may sarili siyang motor para palamigin niya. Okay? So, yun mga paps, sana nakakuha ng konting idea regarding auxiliary fan motor. Pwede siyang itakbo, pero siguraduhin ninyo na alam ninyo yung gagawin. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.